nagdadrive ako papunta sa birthday party ng boyfriend kong si Clyden para isurprise sana siya na bumalik na ako galing US nang biglang may tumawag sa akin. And it's Liam, Clyden's best friend na nandoon din sa birthday party niya. "Hey pari, it's Liam! Nasaan ka na ba?" Sambit nito sa akin through phone. Okay, chill. Malapit na ako. Maghintay lang kayo. Sambit ko naman sa kanya sa phone habang nakangiti. "Ano talaga? Malapit ka na?" Sunod nitong tanong sa akin. "Oo, malapit na ako." Sagot ko naman sa kanya. Pat, I have something to tell you." Sambit niya sa akin nang may malungkot na boses na kinakunot naman ng noo ko. "O ano naman yun? Hey Liam, kanina lang napaka-excited yung darating ako. Ba't ngayon ganyan na boses mo?" Tanong ko sa kanya, ngunit narinig ko lang na bumuntong hininga lamang ito. "Hey, Liam, are you still there? Hoy Liam, sumagot ka nga." Sunod-sunod kong tanong sa kanya, pero hindi pa rin ito sumagot. Nabigla na lang ako nang bigla itong nag-send ng mga pictures sa akin na ipinagtaka ko. "Hey, Liam, are you listening? Alam kong nakikinig ka pa. Sumagot ka nga." Sambit ko sa kanya. Pat, sorry." Sambit nito sa akin, kaya't nagtataka na talagang ilang minuto ay bigla na lang niyang pinutol yung tawag niya, kaya't I feel nervous on that time. "Ha? Bakit siya nagsusorry? Mali ba nangyari?" Tanong ko sa isipan ko habang naguguluhan. Nagulat na lang ako nang bigla na lang itong nag-chat sa akin. "Hey Pat, alam kong magagalit sa akin si Clyden nito. Ba't mas naaawa ko sa'yo kung patuloy ka lang niyang gagaguhin?" Chat ni Liam sa akin, kaya't bumilis ang kabog ng puso ko nang nabasa ko iyon. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin nang bigla ulit itong nag-chat sa akin. "Pat, tignan mo yung mga picture na sinend ko sa'yo. Alam kong masasaktan ka, ba't para din ito sa ikabubuti mo. Para magising ka na sa mga pinagagawa ni Clyden sa'yo." Chat niya ulit sa akin, sabay send ulit ng mga picture na ikinaguho ng mundo ko. I saw Clyden na may kahalikan na ibang babae at sa tingin ko masayang masaya pa siya sa ginagawa niya. "Hey, Liam, ano to?" Chat ko sa kanya habang hindi ko namamalayan na nagsisibagsakan na pala ang mga luha ko. Kaya't inihinto ko muna ang sasakyan ko sa tabi. "I'm sorry Pat, sa ginawa ni Clyden sa'yo, alam kong masakit. Pero mas mabuting malaman mo kaysa patuloy ka lang niyang papaikutin. Kaya Pat, mas mabuting huwag ka na lang tumuloy dito. Dahil alam kong mas lalo ka lang masasaktan." Chat ni Liam sa akin habang ako ay patuloy pa rin sa pag-iyak. Hindi ko kasi lubusang maisip na kaya palang gawin yun sa akin ni Clyden. "Okay Liam, di na ako tutuloy dyan. Mas mabuti pa nga sigurong bumalik na lang ako sa US." Chat ko kay Liam habang pinapahiran ang mga luha ko. "I'm really sorry Pat. Siguro mas mabuti pa nga. Para rin naman to sa ikabubuti mo." Chat sa akin ni Liam. Habang umiiyak ako sa loob ng sasakyan, hindi ko mapigilang maisip na si Clyden ba talaga? Yun. Or baka sinisiraan lang siya ng mga kaibigan niya. Dahil sa tingin ko, hindi talaga yun kayang gawin sa akin ni Clyden. I know na mahal niya ako. Kaya't naisip kong mas mabuting ako na mismo ang makasaksi na si Clyden ba talaga iyon. Kaya't hindi na ako nagdalawang isip pa na pumunta doon agad-agad kung pinatakbo ang sasakyan ko papunta roon. Nakarating na nga ako sa lugar kung saan ginanap ang birthday party ni Clyden at kitang-kita ko na marami ang dumalo sa kaarawan niya.
Habang nasa labas ako, rinig ko ang hiyawan at tawanan ng mga bisita ni Clyden mula sa loob. Kaya't hindi na ako nag-atubili pang pumasok doon. Kita ko ang reaksyon ng mga taong andoon sa party niya. Para bang nakakita sila ng multo. Hanggang nakita ko si Clyden na hindi kalayuan na may kasamang ibang babae. At yakap-yakap pa niya ito. Parang nadurog ang puso ko sa aking nakita. Kaya't hindi ko mapigilang umiyak ng oras na iyon. Nang biglang lumapit sa akin si Liam, sabay sabing, "Hey Pat, sabi ko naman sa'yo na huwag ka nang tumuloy, diba?" Sambit ni Liam sa akin. Habang ako naman ay nakayuko at patuloy sa pag-iyak. "Paano niya nagawa sa akin to? Paano?" Sambit ko kay Liam. Nang biglang lumapit sa akin si Clyden, na ikinagulat ko. "Hey, Patty, andito ka na." Hindi na niya natapos ang sasabihin niya. Nang bigla ko na lamang siyang sinampal, sabay sabing, "How dare you? Bakit mo nagawa sa akin to, ha? Clyden, bakit?" Sambit ko sa kanya habang nusuntok-suntok ko ang dibdib niya habang gos ang mga luha ko sa aking pisngi. "Patty, I'm sorry," rinig kong sambit niya habang hawak-hawak niya ang kamay ko at nakita ko rin na umiiyak na rin ito. "Sorry? Sorry? I don't need your sorry, Clyden. I need your explanation kung bakit mo nagawa sa akin to. Minahal kita ng buong buo. I surrender myself all to you. Tapos nagawa mo sa akin to? How dare you?" Sambit ko sa kanya habang umiiyak at patuloy pa rin ako sa pagsusuntok-suntok sa dibdib niya. "Clyden, who is she?" Tanong ng babaeng lumapit sa amin sabay hawak sa likuran ni Clyden. Siya yung babaeng kani-kanina lamang ay yakap-yakap ni Clyden. "Irene, please, dun ka lang," rinig kong sambit ni Clyden sa babae. "Irene, ikaw palang babae ng boyfriend ko. Walang hiya ka," sambit ko kay Irene at sinampal ito. Sasambunutan ko na sana ang babaeng to nang biglang humarang si Clyden sabay sabing, "Pat, please stop. She's pregnant." Sambit ni Clyden sa akin habang nakayuko at nabablangko bigla ang utak ko. "Pregnant? Ha? Buntis ka? Clyden, how? Bakit mo nagawa sa akin to?" Sambit ko sa kanya habang hindi mapigilang lumuha sa sakit na nararamdaman ko at saka tuluyang umalis. Nakita ko ang napaluhod na lang si Clyden at pinagtitinginan naman sila ng mga bisita. Ang sakit para sa akin dahil hinayaan niya lamang akong tuluyang umalis. Hindi man lang niya ako sinubukang pigilan at mas masakit pa doon ay yung babae ay buntis na pala. So ibig sabihin nun, matagal na pala akong ginagago ng walang hiyang Clyden na yun. At tuluyan na nga akong nakaalis sa lugar na yon. At napakalakas ang pagmamaneho ko ng sasakyan. Sobrang sakit ng nararamdaman ko ng oras na iyon. Para bang wala nang saysay na mabuhay pa ako. Dahil di ko talaga lubusang matanggap na nagawa sa akin iyon ni Clyden. Malakas na busina ng sasakyan, ngunit hindi ko nagawang pansinin ito dahil sa biglaang pangyayaring nalaman ko. Hindi ko na malaya na may malaking sasakyan pala sa harap ko at nabunggo ako nito. Tumilapon ako at naramdaman kong malakas ang pagkabagok ng ulo ko. Wala na akong maramdaman at unti-unti na rin nanlabo ang paningin ko. Ngunit sa naririnig ko pa ang sigawan ng mga tao sa paligid ko. Kaya't naisip kong mas mabuti pang mamatay na lamang ako kaysa patuloy ko lang maalala ang masakit na nangyari sa amin ni Clyden.
Clyden, bakit? Huling sambit ko hanggang tuluyan na nga akong lamunin ng dilim. Maganda at matagal na ang samahan namin ni Clyden. Wala ni isang katiting kaming naging problema. Aside sa cheating issue niya, na palagi ko namang iniintindi. Ngayon ay nandito ako sa kama. Nasa harapan ko naman ang mga taong hindi ko makilala aside kay Clyden na ngayon ay umiiyak. Pat, I'm sorry. Ngunit sa paghawak niya sa kamay ko ay ang agaran ko namang agaw. Successful tayo, Clyde. Bakit ka nagloko? Do you know what I got myself into nang dahil sa'yo? Siyempre hindi. Clyde naman, 31 ka na, for Pete's sake. Dahil sa malakas kong sigaw ay narinig iyon ng mga doktor, kaya tinurukan ako ng pampakalma. Pat, pahinga ka muna. Wika ni Layam. Thank you, Layam. I owe you a lot. Sa kabilang banda ay si Layam naman na hindi matanggap ang nangyari kay Pat. Hindi niya naman inaasahan na magbubunga nga pa si Patty before bidding goodbye sa lahat. Hindi niya naman alam na noong sinabi niyang magpahinga na ito ay tinotoo at nagpahinga na nga si Patty for good. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.